ito, delikado. May hamon. May hamon sa'yo, Tambaluslos. May hamon. Si Yorme Isko kay Tambaluslos. Sige, sige. Lumabas siya ngayon. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Ayun. Pwede ba magpatayo ng building na walang building permit? Hindi mo kailangan maging grade 3 para hindi mo naiintindihan to. Yung abogado pa alam. Ang pinapatukuyan niya dito si Chua. Naku, delikado na. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? Isa pa yan. Pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? Chua! Abogado ka. At eto matindi. Binanatan, matindi talaga to. Matindi talaga to si Yorme. Binanatan ang Quadcom. Quadcom, plastic ba kayo? Yan ang sinasabi ni Yorme. Imbestigahan nyo to. Or imbestigahan nyo yung sarili nyo. Kasi ang problema sa inyo, ang linis-linis ninyo eh. Magkano lang yung iniimbestigahan nyo kay BP Sara? Kayo ilang milyon? Ilang milyon dyan sa flood control? Ikaw, nagtayo ka pa ng City Hall dyan sa bangketa. Nagtayo ka ng walang building permit. Naggiba ka ng walang demolition permit. Nako, alam mo, ito ay indirectly hamon sa'yo, Tambaluslos. Hinahamon ka ni Yorme Isko. Suntukan. Alam mo to si Yorme, ha? Kahit gwapo to, matikas pa to. Hindi mananalo sa suntukan to si kahit malaking bonjing to si Tambaluslos, ha. Maayos pa ang pangangatawan nito si Yorme. No? Anyway, hinahamon ka niyan, Tambaluslos. Sa'yo yan directed. Kasi alam naman natin, sinasabi ng iba, walang galaw sa kamera ng walang basbas mo. At yung Quadcom, aso mo yan eh. Loko-loko na lang. Ang hindi may alam nun. So, dinidirect yan. Oy, imbestigahan nyo to. Diba? Ang gagaling nyo mag-imbestiga ng mga vloggers. Ang gagaling nyo mag-imbestiga ng patungkol kay PRRD, kay BP Sara. Tingnan natin ngayon kung kaya nyo to. Kaya sabi ko sa inyo itong Congress, ipokrito. Hindi ko po nilalahat. Baka mag-react naman si Richard Gomez, ha? Isang lang ang paligo lamang mo sa akin. Hindi. Gwapo yung gwapo. Baka mag-react. Hindi po lahat. May mga matitinong congressman dyan. So, huwag kang pumuyok kung hindi ikaw guilty. Pero marami dyang ipokrito. Wala na silang ginawa. Quadcom, may nagawa ba yan? Sila nga itong, naku, ang dami yung problema sa flood control. Wala kayong ginagawa. Ngayon naman si Joel Chua, tingnan natin anong gagawin nyo, yari kayo. Eto si Yorme Isko. Eto lagi ko sinasabi sa mga kakilala ko. Si Yorme, pag ginawang parang Davao ang Maynila, walang krimen, walang adik, pwede kang maglakad sa kalsada ng matahimik at malinis. Yorme Isko, sooner or later will be our next president. Maybe not 2028, but yung mga following, nako, sabi ko sa inyo, yung impact na ginawa ni PRRD sa Davao, magawa niya sa Maynila, this will be our president. Anong tawag doon? Resibo. Hindi kuda. Yung iba kasi, walang resibo. Anong meron lang? Apelyido. Adik naman. Wala ako pinagbibintang, wala ako sinabing pangalan, ha? Ito ang mga tanong ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso kay Manila 3rd District Representative Joel Chua. Sumagot ka, Chua, ha? Sumagot ka dyan. Chua. Kanina, ipinag-utos ni Manila City Mayor Dumagoso ang pagkakandado at pagkumpiska ng mga heavy equipment at iba pang mga kagamitan na pang-construction sa isang bakanteng lote sa Alvarez Street, corner Avenida Rizal sa Barangay 334, Zone 3. Ayon sa Manila LGU, dating covered court ang naturang lote.
na nagsisilbing satellite offices ng City Hall na nasa pangangalaga ng Public Recreations Bureau. Pero illegal itong giniba upang bigyang daan ang proyekto ni Congressman Joel Chua. Ayon kay Mayor Isko, hindi ito maitatanggi dahil mayroong pangalan ang kongresista sa proyekto. Ilan anya sa Yan kasi kayabangan. Yan. Yung mahilig maglagay ng pangalan. Corny nyo kasi pera naman ng taong bayan, ilalagay nyo dyan. Tapos yung iba kinukurakot pa. O, di sa'yo nga yan. O, Chua. O, alam mo, kailangan natin yung mga ganitong klaseng politiko. Yorme, Magalong, Biko. Yung mga bago na talagang merong tikas. Yung talagang sub-sub sa trabaho. Hindi puro optics. Unlike Marcos na puro optics. No, pero eto masasabi ko. Grabe na ang nangangamoy na basura sa kamera. Yung mga taong dapat nagtatanggol sa atin. Wala po akong inaano. Kailan nyo po kami ipagtatanggol? Hindi po tayo nananawagan ng rebellion, okay? Pero meron namang legal na paraan na naaayon sa batas na dapat ay pinoprotektahan ninyo ang konstitusyon. Pinoprotektahan dapat ninyo ang taong bayan. Kailan kayo kikilos? Nagtatanong lang po. Grabe na po. Talamak na po ang nakawan sa bayan natin. I'm sure alam nyo yan. May intel kayo eh. Matagal na kayo sa gobyerno. Kailan nyo gagampanan ang inyong responsibilidad sa taong bayan? Kung kailan ubos na tayo at baon na tayo sa utang? Baka naman, totoo yung sinasabi nung mga nadidinig kong kaibigan. Bayad na din kayo. Kaya hindi kayo gumagalaw. Tanong lang po yun, ha? Huwag po kayo magagalit, hindi po tayo nagtatawag ng rebellion. Ang tinatawag natin ay kailan kikilos yung mga inaasahan natin kumilos ng naaayon sa batas. Kailan? Diyan lang kayo sa tabi. Anong silbi nyo dyan? Tinanggal sa lugar ang daycare center at mga opisina ng senior citizens. Naghihimutok si Mayor Isko dahil walaan niyang permit mula sa lokal na pamahalaan ang proyekto. O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Maynila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. May babala naman ang alkalde, hindi lamang kay Congressman Chua, kundi maging sa iba pang mga kongresista na nagpapatayo ng mga proyekto sa lungsod na walang kaukulang permit. Nako, Abante, si Abante Bayani, nagtatanong lang ha. Yung mga kala mo ang lilinis. O, akala mo mga kung makapag-imbestiga kay BP Sara. O, kayo mga congressman dyan, natalo pero nakaposisyon. Or akala mo malilinis. O, humanda kayo kay Yorme. Sabi ko sa inyo ang buhay, tapat-tapat lang. Alam niyo ang buhay? Panapanahon lang. Bigyan ko kayo magandang halimbawa. Si Marcoleta, kung duru-duruin nyo before, naalala nyo? Kung duru-duruin nyo, ganun-ganun na lang. Ano ngayon? Kayo ngayon, lumalabas yung baho ninyo. Dati na lang. Namamayagpag ang Aquino at Marcos. Ngayon, kahit magsama yung puwersa nyo, hindi aabot. Let's go straight to the point. Yung real facts. Kahit magsama kayong dalawa, hindi man lang aabot
sa 30% ng supporters ng Duterte. Di ba? Nabigyan kayo ng pagkakataon. Hindi nyo ginampanan ng maayos. Kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong, no hard close ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Yorme, salute ako sa iyo ngayon pa lang. Pero talaga namang lalo kang mamahalin ng taong bayan. Ang daming magmamahal sa iyo pag pinakulong mo yan si Chua. O sabihin na lang natin kung hindi makulong, panagutin. Sana hindi niingas kugunto si Yorme. Dire-diretsuhin niya si Chua. Pero as I know, si Yorme talaga pag sinabi, ginagawa. Tingnan natin. Abangan natin kung anong kalalagyan nitong si Chua. Ang sarap niyan. Yorme, ang sarap niyan. Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Baka hindi nabobola, Yorme. Baka naman may may, alam mo na, may kasunduan yan. Na ng UNTV News and Rescue ng reaksyon si Congressman Chua hinggil sa insidente at inaantabayanan ang kanyang ibibigay na pahayag. JP wala na, hindi ka na nakasagot, Chua. Magtago ka kay Tambaluslos. O kaya magtago ka kay Abante. O kaya magtago ka na rin kay Claire. Ha? Wala ka na. Yari ka na. Yes.